God told Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua means Jehovah is salvation. It's like a sneak peek into what the book of Joshua is all about. We see God's faithfulness, power, and justice. He brings down walls, delivers victories, and fulfills His promises. As faithful and present as God was with Israel, so He is with us today. We are taught to walk by faith and not by sight, and see what it means to trust, surrender, and obey the Lord. Together, let's behold God's glory in this new sermon series on the book of Joshua. Take hold of what God has given, only here at GCF Ortigas. Pagpaumanhin po ninyo ang aking boses, medyo meron po akong persistent cough. So, from time to time, baka po ilayo ko yung mikropono para lang makaubo ng konti. So, pagpasensyahan niyo po ang kondisyon ng aking boses sa hapong ito. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series sa Book of Joshua na ating pinamagatang Take Hold of What God Has Given You. Kaya po ganun ang title ng ating pag-aaral ng libro na ito sapagkat alam natin na ang lupang pangako ay ibinigay na ng Diyos sa bayang Israel, ngunit kailangan pa rin nilang angkinin ito ng may pananampalataya at pagsunod. Ang teksto po na ating binasa ay Joshua 1 verses 1 to 9 at napapaloob po dito ang pagkomisyon kay Joshua. Kaya yung po ang title ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, kayo nga po ang magbigay linaw sa aming pag-aaral ng inyong salita sa hapong ito. Nawa, Panginoon, ang bawat bahagi ng tekstong ito ay maging malinaw sa amin, pumukaw sa aming kaisipan, at udyokin kami, Panginoon, na sumunod ng may katapatan sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Katulad na sinabi ko kanina, ang teksto na pag-aaralan natin sa hapong ito ay tungkol sa pagkukomisyon ng Panginoon kay Joshua bilang bagong pinuno ng bayang Israel. Ngayon, ang posisyon po ni Joshua ay hindi niya in-applyan. Hindi siya nag-apply dahil meron siyang ambisyon na maging leader ng Israel. At hindi rin naman siya parang naudyok lang ng kanyang mga kasama. O total, ikaw na ang general dito, so ikaw na rin ang maging pinuno. Malinaw po na tinawag ng Panginoon at nangusap ang Panginoon diretso kay Joshua upang maging malinaw sa kanya ang kanyang komisyon, ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Pero bago natin tignan ang teksto natin, magandang balik-tanawin natin ang kasaysayan na nangyari na so far sa bayang Israel. Huwag kayong mag-alala, hindi ko po umpisahan sa Genesis. No? Actually, umpisahan ko po sa Genesis. Pero mabilis lang po. Makikita natin kasi sa Genesis, ang pangako ng Diyos sa bayang Israel. Sabi sa Genesis 12:3, I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Binigyan pong pangako ng Diyos si Abraham na kakaroon siya ng pamilya. Wala silang anak mag-asawa noon Magkakaroon sila ng lupa at sila ang magiging umpisa ng isang buong bayan na hindi mabibilang. At sa pamamagitan ng kanyang offspring, in you shall all the families of the earth be blessed. Ito po ang pangako ng Mesiyas. Yung pangako po ng Mesiyas na yun na makikita natin muli sa Isaiah 49:6. Kung saan sinabi doon, is it too light to think that you should be my servant? Yung servant pong tinutukoy dito ay ang Mesiyas. To raise up the tribes of Jacob, ayan po ang Israel,
and to bring back the preserved of Israel, isang remnant ng Israel na ibabalik niya mula sa pagka-exile. Tapos sabi niya, I will make you as a light for the nations that my salvation may reach to the end of the earth. Yung pong paraan kung paano po mabe-bless ang lahat ng pamilya sa buong mundo. Sa pamamagitan ng Mesiyas na magdadala ng ilaw ng kaligtasan sa lahat ng bayan sa buong mundo. Yung po ang pangako sa bayang Israel. Makikita din natin sa kanilang kasaysayan ang pamumuno ni Moses sa Israel. Tinawag po siya sa Exodus 3. Na alam niyo po ang kanyang history. Pinalaki po siya sa Egypt, sa bahay ni Pharaoh, sapagkat inadopt po siya ng daughter ni Pharaoh. Siya po ay isa sa mga Hebrew babies na naligtas kasi nagkaroon ng direktiba noon na patayin ang lahat ng batang lalaki. Pero sa lahat pa naman na magre-raise sa kanya, dito niyo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Imbis na mamatay si Moses, siya po ay iniligtas ng Panginoon at ang nagpalaki sa kanya ay si Pharaoh mismo, yung nagpapatay sana sa kanya. Ganyan po nagumpisa ang kanyang buhay. So alam natin na pambihira ang kanyang buhay. Tinawag siya pa ng Panginoon sa Exodus 3. Pagkatapos niya magkaroon ng trouble sa Egypt at siya ay tumakas sa Midian, at naging shepherd for 40 years, siya po ay tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng isang burning bush. Nangusap ang Diyos sa kanya, sabi sa kanya ng ating Panginoon, Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Siya po ang hinirang at tinawag ng Diyos na mag-lead sa Israel palabas ng Egypt. Makikita natin din dito ang sa kwento ng Israel, ang pagkamatay ni Moses. Sa unang part ng teksto natin, yun po ang isang fact na sinabi ng Diyos. After the death of Moses, the servant of the Lord, sabi niya sa verse 2, Moses, my servant, is dead. So, kung gano'n man kagaling si Moses, kung gano'n man kadakila ang kanyang pagiging pinuno, at napakadakila ng kanyang pagiging pinuno. Siya ang nagpart ng Red Sea. Siya ang naglabas ng tubig mula sa rock sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang nanalangin para sila ay magkaroon ng manna from heaven. At lahat ng mga kababalaghan na yan ay nagawa ng Israel at ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Kaya napakadakila niya. Pero siya ay namatay din. In fact, napakaganda na storya ng kanyang pagkamatay. Pinakita muna ng Diyos sa kanya ang promised land. Hindi siya pinapasok. Bakit? Kasi nga napakahirap ng mga taga-Israel, mga Israelita. Nung bago pa sila pumasok, reklamo sila ng reklamo. Tubig, tubig, para silang kumakatok sa pintuan ng nawasa. Tubig, tubig, tubig. At dahil doon, nag-init ang ulo niya, nagbigay ng instruction ng Diyos sa kanya, nakausapin mo yung bato, at magmula sa bato na yan, magkakaroon ng isang bukal ng tubig. Sa init ng ulo niya, imbis na kinausap niya lang yung bato, pinalo niya ng kanyang staff yung bato. At dahil doon, hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Mantakin niya yun. Ilang taon siya naging tapat sa pamumuno ng Israel. Yung isang pagkakamali niyang yun, ay hindi pinahintulot ng Diyos na siya ay makapasok sa lupang pangako. Napakataas po ng kanyang pagkakatawag, napakadakila po ng kanyang pagiging pinuno. Kaya naman, nung tinawag si Joshua, napag-aralan natin yung last week, di ba, kung paano hinanda si Joshua, yung unang paghahanda sa kanya sa Exodus 17, yung battle with the Amalekites. Tapos siya ay tinawag na maging assistant ni Moses at inakyat siya sa Mount Sinai, at nakita niya kung paano ibinigay ng Panginoon ang batas kay Moses. Nakita niya sa tent of meeting kung paano kinausap ng Diyos ng harapan si Moses. Nakita niyang lahat yon. Nakita niya ang lahat ng kababalaghan at lahat ng mga mabubuting ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Pero siya ang papalit kay Moses. Kontento na siya na maging assistant. Actually po, masaya po ang trabaho ng assistant. Hindi niyo po naitatanong, ako po, ang trabaho ko po,
trabaho ng isang assistant. Dakilang alalay lang po ako. No? Assistant po ako. Hindi po ako CEO, hindi ako general manager, hindi po ako ang punong abala. Assistant lang po ako. Masarap po ang assistant. No? Kasi wala sa inyo yung bigat ng responsibilidad. Pero ngayon, sabi ng Panginoon kay Joshua, tapos na ang pagiging assistant mo. Moses is dead. So meron kayong siyang ipagbibilin kay Joshua. 3 bagay ang makikita natin sa teksto na ito. Ang komisyon ng Diyos kay Joshua, ang kumpiyansa ni Joshua sa kanyang misyon, at ang kautusan ng Diyos na dapat niyang sundin. At makikita natin mga kapatid sa 3 bagay na ito na ang Panginoon, pag tinawag niya ang isang tao upang gumawa at maglingkod sa Kanya, siya ang magbibigay ng kalakasan, siya ang magbibigay ng kapangyarihan, siya ang magbibigay ng katapangan para yung lalaking yon ay makatupad sa pagtawag sa Kanya ng Diyos. Una natin tignan ang komisyon kay Joshua. Ano yung komisyon kay Joshua? Ang komisyon kay Joshua ay pamunuan ng Israel sa pag-angkin nito ng lupang pangako na ipinangako na sa kanila ng Diyos. Ibig sabihin sa kanila na yon. No? Nakita natin yung kanyang commissioning, Numbers 27:18 and 19. So the Lord said to Moses, take Joshua the son of Nun, a man in whom is the Spirit. Puspos siya ng Espiritu ng Diyos. And lay your hands on him. Pareho yan ang ginagawa natin kapag tayo merong ina-appoint na bagong pastor o bagong elder o bagong deacon ng ating church. No? Pinagpe-pray natin sila at ating inuunat ang ating kamay upang sila ay panalangin. Sabi ito, make him stand before Eleazar the priest and all the congregation, and you shall commission him in their sight. So sa harap ng buong kalipunan ng Israel at sa harap ng mga pari ng Israel, mga descendants ni Aaron, siya ay kinomission ng Diyos. Tapos sa Deuteronomy 31:23, ang Diyos mismo ang nag-commission sa kanya. Ang sabi doon, and the Lord commissioned Joshua the son of Nun and said, be strong and courageous, for you shall bring the people of Israel into the land I swore to give them. I will be with you. Kinausap niya si Moses at si Joshua sa tent of meeting. Ang Panginoon mismo ang nangusap para tawagin si Joshua. Mga kapatid, ang unang utos sa kanya, ang unang commission sa kanya, nasa verse 2. Sabi ng ating teksto, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan. Alam mo, pagka inutusan tayo ng Diyos, kung minsan, binigay na niya sa atin, ipinangako na niya sa atin, pero kailangan pa rin natin pumunta doon. Kaya sabi niya kay Joshua, arise and go, therefore. Go over this Jordan. Therefore, sabi ng ating Panginoon sa Matthew 28, go and make disciples of all the nations. Alam natin from the book of John na marami nang hinirang ang Panginoon para maging harvest niya. Pero kailangan pa rin nating mag-go. Kapareho ni Joshua. Go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Ang unang kailangan niyang gawin ay tawirin ang ilog. Tawirin ang ilog. Cross the river. No? Ang sabi dito, you and all these people. Kung minsan, pag binabasa natin ang teksto, parang, itatawid lang pala ng ilog. Pag nakita niyo po yung River Jordan, parang hindi ganun kalakihan. Yung portion po ng Jordan na aming nakita, parang malaki lang ng konti sa malaking sapa. No? Kasi doon po nagbabaptize sa River Jordan. So nung nag-lead po ako ng pilgrimage sa Jerusalem, marami po akong binautismohan. 23 po sa 36 na kasama namin sa aming pilgrimage
ay nagpabaptize doon sa River Jordan. Para lang siyang ordinaryong ilog. At kung titignan nyo, dali naman tawirin ito. Hindi naman ganong kalaliman. Tapos ang sabi, you and all these people. Ngayon, parang, okay, so may mga kasama siya. Gaano ba kahirap yon? Well, ang sabi sa Numbers 26:51, there were 601,730 men. So easily, kung i-times 3 nyo yung kasama ang asawa at isang anak lang. Di at least 1.8 million ang kasama niyang tatawid sa Jordan. Marami po siyang kasama. At ang Jordan kung minsan umaapaw. Sabi sa Joshua 3:15, and as soon as those bearing the ark had come as far as the Jordan, and the feet of the priests bearing the ark were dipped in the brink of the water, now the Jordan overflows all its banks throughout the time of harvest. Yun po yung time of harvest eh. So punong-puno yung ilog, malawak, malalim, malakas ang agos. So hindi po gano'ng kadali. All of a sudden, no? Kasi mahirap pala, 1.8 million ang kasama niya. Parang meron kayong maaalala, di ba, dito sa scene na to? Si Moses at ang bayang Israel. Nasa baybayin sila ng Red Sea. Nasa likod nila ang Pihahiroth at ang Migdol, mga bulubunduking wilderness. Hinahabol sila ng mga Egyptians. Sila ay naipit sa dagat ng Red Sea at nasa likod nila ang mga Egyptians. Anong naging solusyon ng Diyos? Simple. Hinati niya yung Red Sea. Hinati niya yung Red Sea at sila ay tumawid sa dry land. Merong isang wall of water sa kanilang tagiliran. No? Pagkatapos nila lahat makatawid, hindi po malapit yung tinawid nila, ha? Medyo malayo. Kung tama po ang estima ng mga tao kung saan sila tumawid, mga 3.5 miles po ang layo. Sila ay nakatawid on dry land, tapos yung sumusunod na army ni Pharaoh ay pinuksa at nilunod sapagkat bumalik ang Red Sea sa kanyang dating lugar. Ngayon, nasa Jordan sila. Tatawid sila ng Jordan. At dito sa kautusan na ito ng Panginoon, merong isang pagkakapareho na makikita ng Israel. Kaya nga sabi niya sa verse 5, just as I was with Moses, so I will be with you. So sa ganitong paraan, sa kanyang pagtawid ng Jordan, ipinapakita ng Panginoon, Israel, ito na ang pumalit kay Moses. Nasa kanya na ang espiritu ko. Nasa kanya na ang kapangyarihan ko. Siya ang inyong sundin. So alam nyo, pag tinawag kayo ng Panginoon, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan, bibigyan kayo ng karapatan, ng otoridad na sumunod sa kanyang pagtawag. Ngayon, iba't iba ang pagtawag ng Panginoon. At ibang-ibang ilog ang dapat ninyong tawirin. Para sa iba sa inyo, tinatawag kayo na maglingkod sa church. Siguro isang volunteer, isang ministry servant, o di kaya pag-awit sa ating choir. Naghahanap ng mga korista ang ating choir. Naghahanap ng choir director ang ating choir. Naghahanap ng mga batang mga awit, ang Praise Factory. Napakadami po ng mga opportunities. Ngayon, kung hindi nyo alam kung ano ang gift ninyo, meron tayong spiritual gifts class, in-announce kanina. Kung gusto nyo pong mag-disciple ng iba, ay magdaan po kayo dun sa How to Grow class para alam nyo kung paano ituro. Marami pong pagkakataon, mga kapatid. Baka tinatawag kayo ng Diyos na maglingkod. Nahihiya ako Pastor. Baka mahiya din ang Panginoon sa inyo.
sa darating na panahon ng kanyang paghuhukom. At hindi niyo matanggap ang gantimpala na dapat sanay sa inyo. O di kaya, baka sinasabi ng Diyos sa inyo, tawirin mo na yung ilog, kapatid. Matagal mo nang naririnig ang gospel, pero hindi ka pa tumatanggap kay Jesus. Umaasa ka pa rin sa iyong sariling mabubuting gawa. Umaasa ka pa rin sa relihiyon. Umaasa ka pa rin sa superstition. At sa kung ano-anong bagay upang matupad ang iyong mga kahilingan, upang masolve ang iyong mga problema. Baka kailangan yung tawirin ang ilog ng pananampalataya. At kapag kayo'y tinawag ng Diyos, siya ang mag-equip sa inyo. Meron ding komisyon sa atin ang ating Panginoon ngayong mga panahon natin. No? Ang sabi niya, go and make disciples of all the nations. Ang sabi niya, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost parts of the world. Hindi natin kailangan magpunta sa uttermost parts of the world. Dito lang po sa Ortigas Center, napakaraming hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Baka pwede ninyo kaming samahan every Wednesday, 5:30. Mag-volunteer po kayo. Mag-share ng gospel. Ay, pastor, hindi ako marunong. Paano kayo matututo kung hindi kayo mag-uumpisa? No? Parang, magbisikleta ka. Ay, hindi ako marunong magbisikleta. Paano ka matututo magbisikleta kung hindi ka sasakay? Kailangan natin i-exercise ang ating pananampalataya. Tawirin ang ilog. Pangalawa, talunin ang kalaban. Sabi kay Joshua, so verses 3 and 4. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, to the great sea, toward the going down of the sun. Ano yung going down of the sun? Sa west. No? So ito po ang Mediterranean Sea, yung po ang Great Sea. Ang Lebanon po nandito sa taas. Ang Euphrates po nandito. Nasa may Iraq. No? Hanggang sa land of the Hittites. Portions of Saudi Arabia and Jordan. 310,000 square kilometers of land. Ang pinangako ng Diyos kay Abraham. Ganong kalawak. Alam niyo kung nasan po ang Israel ngayon? Nandito. Isang strip of land na mas malaki pa ang Metro Manila. Ganon lang po ang Israel ngayon. Ang pangako po ganito. Ang kanilang pag-aari ngayon ganyan. Tutuparin ba ng Diyos ang kanyang pangako? Anong sagot doon? Yes. Kailan, pastor? Ayan, hindi ko alam. Kaya ba may gera ngayon dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako? Ay, hindi ko alam. No? Pero matutupad yung pangako na yan. Ipinangako niya yung buong area na yon. Actually, pinangako pa niya yan kay Abraham. Genesis 15:18. On that day, the Lord made a covenant with Abram, saying, to your offspring, I give this land. From the river of Egypt, ano yon? Nile. Nandito yon. From the Nile. To the great river, the river Euphrates. Nasaan yon? Nasa may Iraq. The land of the Kenites, the Kenizzites, the Cadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. Daming ites. Yung pong buong land na yun, 310,000 square kilometers, yung pong pinangako kay Abraham. Natupad na ba? Hindi pa. Matutupad ba? Yes. Ang first step, talunin ang kalaban. Paano nila tatalunin? Sila ay maliit na bansa, 1.8 million people, 600,000 fighting men. Yung mga bansa na yun, milyon-milyon ang sundalo. Parang imposibleng talunin. Pero naalala niyo yung unang
pagtawag kay Joshua sa Exodus 17, kinalaban nila yung mga Amalekites, no? Si Amalek po ay anak ni Eliphaz na anak ni Esau. May connection na kayo ngayon ng kanilang history. Sila po ay isang raiding band of marauders, ang Amalekites. Kaya po kinalaban nila sa Exodus 17, verses 8 to 16, pagka nakataas ang kamay ni Moses at nananalangin, sila'y nananalo. Pagka binababa niya, natatalo sila. Kaya tinaas ni Aaron at ni Hur ang kanyang kamay at sila ay nagwagi. Sabi sa Exodus 17:14, sabi ng Panginoon kay Moses, "Write this as a memorial in a book and recite it in the ears of Joshua." Bakit? Kasi one day, papasok siya sa Promised Land at kakalabanin niya ang mas marami pang kalaban. At kung alam niya at nakita niya kung paano pinagwagi ng Panginoon ang bayang Israel sa pamamagitan ng panalangin, makatitiyak siya na kaya niyang talunin ang kalaban. Gayun din mga kapatid, baka kayo tinatawag ng Panginoon sa isang ministeryo. Baka kayo tinatawag ng Panginoon na manampalataya na sa Kanya. Pero natatakot kayo kasi marami tayong kalaban. Maraming kalaban ang ating pananampalataya. Maraming lumalaban sa atin kapag tayo ay humahayo upang ipangalat ang mabuting balita ng kaligtasan. Marami pong kokontra sa atin. Kaya ang sabi nga ni Pablo sa Ephesians 6, sabi niya sa verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places." Yan po ang ating kalaban. Kasing laki, kasing lakas, kasing bangis ng kalaban nila Joshua noong panahon na yon. Pero nakita na ni Joshua, naalala ni Joshua ang sinulat tungkol sa battle with the Amalekites. Alam niya ang kapangyarihan ng kanilang Diyos. So yan ang komisyon kay Joshua. Tawirin ang ilog. Talunin ang kalaban. Kahit na mahirap, kahit na malawak, alam niya na tapat ang Diyos at sila ay magwawagi. Ano ang kumpiyansa ni Joshua? Yung po ang number 2. Ano ang kumpiyansa ni Joshua? What is his confidence? Ang kumpiyansa niya ay nakabase hindi sa sarili niyang experience, pero marami na siyang experience. In fact, alam niyo kung ilang taon na si Joshua by this time? Ang hula po ng marami, mga 70 to 80 years old na siya. So dapat retired na siya. No? Merong iba sa atin, wala pa sa ganung edad. Pero feeling natin, gusto na natin mag-retire. No? 70 to 80 years old, meron siyang bagong trabaho. Meron siyang bagong komisyon. At papalitan niya si Moses. Ang dakilang si Moses. At ang kanyang pamumunuan ay ang Israel. Ang matigas na ulo na Israel. Na palaging naghihimagsik. Palaging nagkakasala. Palaging nagre-reklamo. Reklamo. So kung kayo, si Joshua, magdadalawang isip din kayo, di ba? Matatakot din kayo. Pero ano ang kanyang kumpiyansa? Ang kanyang confidence ay nakasandig sa pangako ng Diyos. Tignan niyo yung verse 5. "No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. No man shall be able to stand before you all the days of your life." All the days of your life. Ilan na lang yun? Hindi niya alam. 80 na siya eh. No? 40 siya nang lumabas sila ng Egypt. 40 years sila nagpaikot-ikot sa wilderness. So 80 na siya. Nung papasok sila sa Promised Land.
I'm sure may mga kasama tayo dito, meron kayong mga magulang na nasa ganyang edad na. No? Ang tatay ko po, kinuha ng Panginoon, 89. Ang nanay ko po, kinuha ng Panginoon, 90. No? Kung ako po ay mabubuhay na kasing tagal nila, 62 na po ako ngayon. Pwede pa po ako magbigay ng isa pa pang bagong karir. Di ba? Pero madalas, kuminsan, paggising ko sa umaga, pagbaling mo, masakit ang kanang balikat. Sa rayuma. No? Pagbaling mo sa kabila, masakit ang kaliwang balikat. Sa rayuma din. No? Kakapitan mo yung Bible mo kasi magbabasa ka. Hindi mo makapitan kasi meron ka ng trigger finger. Hindi ko maisara. No? Parang hanggang dito lang. No? Sabi ko, sige, pupunta muna ako sa banyo. Tatayo ako ngayon sa kama, no, na parang slow motion. Tapos habang tumatayo ka, naririnig mo yung mga buto-buto mo. Tapos masakit. Masakit sa tuhod, masakit sa likod ng tuhod, masakit sa bukong-bukong, masakit sa lampakan. Masakit. 62 po ako eh. No? So iniisip ko, naku, Panginoon, kunin mo na ako. Di ba? Parang meron tayong temptation na ganyan. Pero alam nyo, ang confidence natin dapat nakasandig sa pangako ng Diyos. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Merong isang pastor nagsabi sa akin, we are invincible until the Lord calls us home. Alam niyo, ibig sabihin ng invincible, no? Ito yun. Walang makakatalo sa atin all the days of our life. Kapag merong pinagawa sa atin ng Panginoon, siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin upang ito ay magawa natin. Kanina lang po, nakaupo po ako doon kasama ko, misis ko. Sabi ko sa kanya, Mama, ubo ko ng ubo. So inom na po ako ng tubig. Uminom na po ako ng gamot. No? Tapos, nung ako'y papatayo na, abay, pinulikat pa po ako. Pinulikat po ako dito sa kanan. Sabi ko, Lord, ano ba naman ito? Pero kailangan ko mag-preach, Panginoon. Kaya pumunta ako sa backstage. Nakita niyo ako, makita ko, di ba? Pinaalis ko yung aking mic dito. Kasi pag naubo ko at may mic dito, mabibingi kayo lahat. Kaya humingi ako ng ganitong mic. Tuloy pa rin. Di ba? Kahit masakit, pinupulikat, kahit na inuubo. At ang ating pastor, si Pastor Larry, merong panahon na talagang nilalagnat na, sinisipon na, inuubo na. Tayo pa rin siya. Punta pa rin siya. Turo pa rin siya. Preach pa rin siya. Sapagkat nakasandig ang ating kumpiyansa sa pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 11:22-23, For if you will be careful to do all this commandment that I command you to do, loving the Lord your God, walking in all His ways, and holding fast to Him, then the Lord will drive out all these nations before you, and you will dispossess nations greater and mightier than yourselves. Yun ang pangako sa kanila eh. Alam ni Joshua yun. Ang kanyang confidence ay nasa pangako ng Diyos. Narinig din ni Joshua si Moses, idiniklara ang katiyakan nito sa lahat. Sabi niya sa Deuteronomy 11:25, No one shall be able to stand against you. The Lord your God will lay the fear of you and the dread of you on all the land, and you shall tread as He promised you. May promise ang Panginoon. Yun ang ating confidence. Ngayon, ang pangakong ito, kailangan niyang angkinin sa kanyang pamumuno ng Israel. Ang kanyang confidence nakabase sa katapatan ng Diyos sa nakaraan. So kung iisipin niya ang nangyari sa kanila sa nakaraan, kailangan magkaka-confidence siya. Sabi sa verse 5, Just as I was with Moses, patay na si Moses, but I was with him, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Familiar yan, ano?
Hebrews 13:5. I will not leave you nor forsake you. Anong konteksto doon sa Hebrews 13? Financial problems. Pangangailangan pinansyal. Ang sabi pa ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kayo ba'y nagkukulang? I will never leave you nor forsake you. Kayo ba'y natatakot, walang kumpiyansa sa inyong sarili? I will never leave you nor forsake you. Si Joshua, kasama siya dun sa 12 spies. Nakita nila kung gaano kalalaki yung mga kalaban nila. Sabi sa Numbers 13:28, however, the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified and very large. And besides, we saw the descendants of Anak there. Mga higante po yung descendants ni Anak. Si Goliath po ay descendant ni Anak. Si Goliath, sabi ng iba, ang height niya ay mga 8 or 9 feet. So mukhang maliit na bata si Shaquille O'Neal, no? Or si Wembanyama, no? Pinakamatatangkad na player sa NBA. Para silang maliliit na sanggol sa harap ng mga anak ni Anak. Anak ni Anak, interesting, no? Pero nakita na rin ni Joshua na walang kasing lakas ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung paano niya binigyan ng salot ang mga Egyptians, yung 10 plagues, kung paano niya nilunod yung army ng Egypt sa Red Sea, kung paano niya tinalo ang Amalekites, ang kanyang kumpiyansa ay nakabase sa nakita na niyang katapatan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos sa nakaraan. So alam ni Joshua na totoo ang pangako ng Diyos, no one shall be able to stand against you. Alam na niya, nakita na niya eh. I will not leave you nor forsake you. Alam na niya eh, nakita na niya eh. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi sa kanyang sariling kakayahan o sa lakas ng kanyang hukbo. Ang kanyang kumpiyansa ay sa Diyos. Sana ito ay maging totoo din sa atin. Marahil nandito kayo ngayon, napadaan lang kayo, o baka nanonood kayo online, mukhang komedyante itong matabang pastor na ito. Panoorin ko kaya, no? At kung nanonood kayo, baka akala nyo aksidente ang inyong pagkakapanood. Hindi po. Sinadya po ng Diyos yan. Kaya kayo narito. Meron siyang mensahe para sa inyo. Kayo siguro ay binigyan niya ng hamon. Binigyan niya ng hamon na angkinin ang kaligtasan na kanyang inaalok sa inyo. Natanggapin ang biyaya na kanyang ipinangako sa lahat ng kanyang mga anak. Natanggapin ang kanyang pagtawag, ang kanyang calling. Baka tinatawag kayo ng Panginoon na maging pastor. Kaya ko ba, Pastor BJ? Parang lahat ng pastor sa GCF, malalaki ang katawan. Nakita nyo naman si Pastor MM, di ba? Mukha akong payat sa tabi niya. Ito pong 46 dito. Number of years yan ng GCF. Hindi po yan waistline ko. No? Baka akala nyo, wala akong kakayahan na magturo ng Biblia. Baka hindi ko kayang mag-disciple ng ibang mga kapwa ko Kristiyano. Pero alam nyo, tinatawag kayo ng Diyos. Nangungusap sa inyo, binibigyan kayo ng desire sa puso nyo, di ba? Ganyan tumawag ang Panginoon eh. Alam nyo ba na pag tinawag kayo ng Panginoon, hindi kayo makakaiwas? Subukan nyo. Subukan nyo lumayo, subukan nyo tumakbo, subukan nyo umescape. Ginawa ko rin po yan. Bata pa po ako, alam ko na tinatawag ako maging pastor. Pero iniwasan ko po. Hindi po ako nagpunta sa seminaryo, hindi po ako sumunod sa yapak ng aking tatay, ng aking lolo. Iniwasan ko po. Pero dumating ang araw, yung pagtawag na yun, yung desire, ay sobrang lakas na wala kang choice kung hindi sumunod.
At hahawiin lahat ng Diyos ang nakaharang sa iyo upang ikaw ay makatupad sa kanyang pagtawag. Ganun po ang ginagawa ngayon sa puso ni Joshua. Nakasandig sa pangako ng Diyos. Nakabase sa ginawa na niyang katapatan sa nakaraan. So alam ni Joshua, natutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Pangatlo, ang kautusan kay Joshua. Tingnan po ninyo yung kung ilang beses niyang pinaulit-ulit ito. Verse 6, be strong and courageous. Verse 7, only be strong and very courageous. Inulit na niya, may very pa. No? Tapos, verse 9, be strong and courageous. Alam niyo, may pattern dito eh. No? Pinakita nga ni Pastor kanina umaga, inanalyze pa niya yung structure ng verse. Tama po yung sinabi ni Pastor. Meron pong chiastic structure. No, hindi ko na po ipapaliwanag sa inyo yun. Pero merong focus po yung mga verses na ito. At ang focus niya yung verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Paano magiging strong and courageous si Joshua? This book of the law shall not depart from your mouth. Una, magandang i-analyze yung salita. Be strong and courageous. Kasi parang ang sinasabi doon, ikaw mismo, mag-exert ka ng effort na maging malakas at matapang. Pero yung language po, yung verb structure, iba po. Nasa passive voice siya. Ngayon, kung alam niyo po ang inyong balarila sa Tagalog o grammar sa English, ang passive voice, merong ginagawa sa iyo o merong kang kinakapitan. Yun po ang ibig sabihin nun. So yung pagiging strong and courageous ay hindi galing sa kanya, kundi galing sa kinakapitan niya. Yun po ang ibig sabihin ng be strong and courageous. It's not him. Hindi siya. Yung pagiging malakas at matapang ay ginagawa sa kanya ng kinakapitan niya. So, ang unang sabi dito, be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Siya ay inutusan, cause these people to inherit the land. Yung land na yun, pinangako na, swore to their fathers to give them. E pag ang Diyos nangako, hindi siya napapako. Nakita na ni Joshua, na maaasahan talaga ang Diyos. Ipinangako niya na ilalabas sila sa Ehipto. After 400 years, exactly after 400 years, nangyari yung Exodus. Exodus 12. Ipinangako niya ang kanilang paglaya sa Egypt sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Sabi niya sa Exodus 8 hanggang Exodus 11, through plagues. So meron 10 plagues. Pinalaya sila ng Egypt. Pinangako ng Diyos, pinalaya sila. Ang Diyos ay isang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Siya ay tapat kahit na hindi tayo tapat sa Kanya. Yan ang masakit eh. Hindi tayo tapat sa Kanya eh. Kaya siguro kaya tayo nagdududa. Pastor, hindi ako palaging sumusunod sa Panginoon eh. Mahina ako sa ganyan eh. Kaya bakit ko aasahan na magiging tapat siya sa akin? Ay, wag mong ipareho sa sarili mo ang Panginoon. Iba siya. Siya ay nananatiling tapat kahit na tayo ay hindi tapat. Umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi, verse 7, only be strong and be very courageous. Inulit na naman niya. Being careful to do all according to all the law that Moses my servant commanded you. Ano ang kapangyarihan ng Diyos? Ang kanyang salita. Alam natin na ang Diyos gumawa, lumikha sa pamamagitan ng kanyang salita. Let there be light, and there was light. So ang kanyang salita
ang may kapangyarihan. Kaya sabi niya, tanganan mo ang aking salita. Do not turn from it from the right hand to the left. Huwag kang mag-deviate. Maging tapat ka. This book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night. Sabi niya, huwag niyo lang basahin. Kasi kung minsan binabasa natin, be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land, and I swore to your fathers to give them. Only be strong and be very courageous. Binabasa lang natin. No? Para ma-check. Lord, nagbasa ako ng Bible ngayon, check. Sabi niya, meditate on it. Day and night. Mga kapatid, pag hindi day, night. Pagka hindi night, day. Gaano tayo kadalas magme-meditate? Day and night. AM and PM. Gaano kadalas yun, Pastor? Hello? Di maghapon. Pwede ba yun? Pwede. Ito, bibigyan ko kayo ng tip. Magbasa kayo ng Biblia, tapos pumili kayo ng isang passage. Sulat nyo sa isang maliit na index card. Hindi nyo na alam kung ano index card, no? At hindi nyo na rin alam kung paano magsulat, no? Okay. I-type nyo sa phone nyo. Ilagay nyo yung phone nyo dito. Alam nyo yung phone nyo, di ba, merong blank screen. Yung notes function, pwedeng on the screen. Sulat nyo yung verse dito. Tapos ilagay nyo sa bulsa ninyo. Total, hawak nyo palagi yung telepono nyo. Palagi kayo nakatitig sa phone nyo. Lagay nyo yung verse doon. Basahin nyo ng paulit-ulit maghapon. Pagdating ng gabi, alam nyo, halos memoryado nyo na. At naunawaan nyo na kung ano sinasabi ng verse. Ganoon natin maaaring gawin to be careful to do according to all that is written in it. Kailangan may obedience. You cannot be hearers of the word and not doers of the word. Ang sabi ni James, kung kayo ay hearers of the word lang, para kayong gumising, nakita ninyo ang inyong muka, bagong gising kayo sa umaga, nakita ninyo may muta, tapos wala kayong gagawin. Papasok kayo ng ganon. Parang ganon, ang hearer of the word but not doer thereof. Ang sabi ng Panginoon, when we go and make disciples, we should baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them. Paano kayo magti-teach kung hindi kayo nagbabasa? Teach them what? To obey. To obey what? All that I have commanded you. Ano yung Pastor? Genesis to Revelation. Nabasa nyo na ba? Hindi ko na patatasin ng kamay nyo kasi ayoko ma-disappoint. At ayoko ding magsinungaling kayo. Malamang, hindi kayo regular na nagbabasa ng Biblia. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Tapos sabi niya sa huli sa verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Takot na takot si Joshua siguro Dahil sa papalitan niya na leader, si Moses. Dahil sa pamumunuan niyang katao, ang Israel. Dahil sa laki ng kanyang mga kalaban. Dahil sa lawak ng Jordan. Dahil sa dami ng taong kanyang pamumunuan. Takot siya. He is frightened and he is dismayed. Kaya 3 beses inulit ng Panginoon, be strong and courageous. Kumapit ka sa akin. Kumapit ka sa aking salita. Doon mo mababasa kung gaano ako katapat sa aking pagtutupad ng aking pangako sa aking bayang Israel. Sabi niya, kung hindi pa kontento sa word ko, do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Alam niyo, sinabi din ng Panginoong Hesus natin yon.
Go, make disciples of all the nations. Kailangan natin tawirin ang ilog. Kailangan natin talunin ang kalaban. Kailangan tayo nakasandig sa kanyang pangako. Kailangan nakabase ang ating kumpiyansa sa kanyang katapatan. Teach them to obey all that I have commanded you. And lo, ano sabi niya? I will be with you until the end of the age. Ano sabi ni God dito? For the Lord your God is with you. Anong sikreto, mga kapatid? The presence of God. So ang kanyang kautusan, umasa sa pangako ng Diyos. Umasa sa kapangyarihan ng Diyos na nasa kanyang salita. Umasa sa presensya ng Diyos na laging kasama niya. Mga kapatid, isang hamon na ibibigay ko sa inyo sa hapong ito, katulad ng paulit-ulit ko lang sinasabi kanina, meron ilan sa inyo na tinatawag ng Diyos upang manampalataya na sa Kanya. Meron tinatawag sa inyo ngayon ng Panginoon na sumunod na sa Kanya. Huwag na maging rebelde. Manumbalik sa Kanya. Meron sa inyo tinatawag ng Diyos na umasa sa Kanya. Humanap ng inyong kumpiyansa sa Kanya. Meron sa inyo tinatawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Sa mga kaparaanan na uniquely binigay sa inyo ng Diyos. Ako po, ito po ang binigay sa akin ng Diyos. At dahil binigay niya ito, ako'y magiging tapat na gamitin ito. Pero marami akong hindi kayang gawin. At gayon din naman, yung mga iba nating kapastoran, naggagawa nila ang hindi ko kayang gawin. Sapagkat ang lahat ng tinatawag ng Diyos, binibigyan niya ng kapabilidad na gawin ang kanyang kalooban. Nawa ang Panginoon ang inyong maging sandigan. Nawa ang kanyang dakilang komisyon sa atin. You shall be my witnesses. Kayo ang aking magiging saksi. Diba? Sabi ng Channel 7. Diba? Kayo ang aking magiging saksi. Mga kapatid, kayo nga ba ay tapat na saksi ng ating Panginoon? Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong madismaya. Be strong and be very courageous. For the Lord your God is with you all the days of your life. Tayo po'y tumayo. Tayo mananalangin at tatapusin po natin ang ating pananambahan. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong hapong ito. Kayo pong magpala sa bawat isa sa amin. Yung mga tinatawag niyo, Panginoon, upang manampalataya sa inyo, O Diyos. Nawa sila ay tumugon. Kumilos po kayo sa kanilang mga puso't isipan sa hapon ding ito upang sila ay manampalataya sa inyo at tanggapin ang kaligtasan na amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Meron kayong tinatawag, Panginoon, upang maglingkod sa inyong iglesia. Nawa sila ay sumunod. Meron kayong tinatawag, Panginoon, na manampalataya lang sa inyo, na umasa sa inyo, na hindi na mag-alala, kundi umasa sa inyong kadakilaan, sa inyong katapatan. Nawa, Panginoon, ang lahat ng mga ito, lahat kami, Panginoon, ay tumugon sa inyong pagtawag sa amin at sa inyong inuutos sa amin. Nawa kami ay maging ilaw ng inyong kaligtasan sa lahat ng bansa ng buong mundo. Nawa kami, Panginoon, ay maging mga saksi ng inyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. At nawa, O Diyos, kumilos kayo sa pamamagitan namin. Bigyan niyo kami ng tapang, bigyan niyo kami ng lakas sa pamamagitan ng inyong salita. Sa aming pagsunod, Panginoon, kayo po ang malwalhati sa lahat ng aming magagawa. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang kagandahang loob at pag-ibig ni Kristo Jesus na ating Panginoon,
at ang pakikipisan tanglaw at gabay ng Espiritu Santo magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat.